Hi mga kalutong tinapay, and today, gawa naman tayo ng ube buko pie. Ang daming arte ng buko pie na to pero masarap pa din as usual. Andito na lahat ng hinahanap mo sa buko pie. Maraming laman, crumbly yung crust at hindi matigas, and syempre hindi gaanong matamis tsaka malinamnam lang kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito meron akong 300 grams ng all-purpose flour, wooden spoon ng Pilmico flour yung ginagamit ko dito, 1/2 teaspoon ng salt and 1 teaspoon ng sugar. Hinalo ko yun sa flour. Then, mag-a-add tayo dito ng 125 grams ng shortening. Yung gamit ko dito ay Quest Shortening ng High Caps Marketing Corporation. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Minash ko lang yung shortening dun sa flour. Okay lang na may matirang buo-buo, mas maganda pa nga yun eh. Then mag-a-add ako ng 125 grams ng water. Pagka-add nyo ng water, wag nyo nang masahin. Pilitin nyo na lang siya na mabuo hanggang wala nang natitirang dry na flour. Kasi kapag minasa nyo to, pwedeng tumigas yung crust natin. Mas maganda yung hindi minasa para crumbly and flaky lang. Ganito yung itsura niyan kapag nabuo na natin. Babalutin ko to ng cling wrap, okay lang din naman na plastic, and i-rest natin to for 10 to 15 minutes. Ito yung gagamitin nating pie pan, size 9 to. Yung recipe din natin ay pwede rin naman sa size 10. Kailangan din natin dito ng extra flour pang dust para pag nagpa-flatten tayo, hindi dumidikit yung crust dun sa lamesa. Pero wag ganito kadaming flour, baka kasi ma-absorb ng dough, titigas din yung crust natin. Ito yung itsura ng dough natin kapag na-rest na, mas malambot na siya, and mas madali na siyang i-flatten kasi hindi na siya umuurong. Magbabawas lang ako dito ng 1/3 part ng dough natin. Then, yung natira, ipa-flatten na natin para dun sa bottom part ng crust. So, pag nagpa-flatten tayo ng crust, dapat may flour talaga para hindi siya hindi titikit kasi mas mahihirapan kayong pantayin yung kapal niyan kapag walang flour. So iniikot ko yan habang pina-flatten ko para eksaktong bilog na yung magagawa natin para hindi na tayo masyadong maraming tatabasin. Tinupi ko yan sa gitna, then tsaka ko siya ipinatong dito sa pie pan. Habang dinidikit ko yan dun sa bottom ng pie pan natin, tinatanggal ko yung air. Importante yon, mas maganda yung crust natin ay nakalapat dun sa pie pan. Walang hangin. Tatabasin natin yung excess na dough dun sa panabe. Isasama natin yung natabas natin dun sa crust natin para dun sa pang ibabaw o yung pantakip niya. Katulad kanina, pina-flatten ko rin yan. Make sure lang na kapag nagdadust kayo ng flour, hindi nyo na siya tutupi-tupiin. Yung flour kasi na dinadust natin ay nasa surface lang, kaya okay lang. Hindi siya makaka-apekto dun sa texture ng dough natin. Katulad kanina, finold ko rin yan para mamaya ready na siya kapag naluto yung palaman natin. Meron ako ditong ube jam. Itong ginagamit ko, nabili ko lang to sa palengke. Nasasarapan kasi ako dito kaya ito yung ginagamit ko. Inilalapat ko nga lang yan dito sa bottom ng pan natin. Kung meron naman kayong ibang paboritong ube jam, ay okay lang din naman na yun yung gamitin nyo. Then, magluluto na tayo ng filling natin. Dito, meron akong 1/2 cup ng milk, full cream milk yon, 1/2 cup ng cornstarch, pinch ng salt, 1/3 cup ng sugar, then hahaluin lang natin yan. Kapag tunaw na yung cornstarch, add tayo ng 3/4 cup ng coconut milk or gata, yung unang pigaha, then 1 cup ng buko water. Kapag walang buko water or sabaw ng buko, ang isa-substitute nyo ay milk na lang din, full cream milk or gata. Hahaluin natin yan hanggang sa lumapot siya. Kailangan, bago nyo tigilan, ay maligat na siya or kaya lutong-luto na yung cornstarch para maganda pa rin yung texture at mouthfeel ng ating buko pie. Hindi rin basta-basta siya masisira kapag lutong-luto yung cornstarch nyo. Around mga 8 minutes, saka ko ilalagay yung 300 grams natin ng buko meat. Lulutuin ko pa to ng nasa 2 minutes pa. Halo lang ng halo para hindi masunog and yung apoy natin ay nasa low lang palagi. Hindi pwedeng alisin yung gata dito sa recipe kasi yun yung nagpapalinamnam tsaka nagpapa-fatty nung taste ng ating buko pie. So kung wala kayong coconut milk, ay wag na kayong gumawa. Joke lang. Charot lang. Pwede rin naman talaga ang milk pero again, hindi na katulad yung lasa.
So ayan, binuhos natin yung buko pie filling agad-agad. Kailangan natin tong takpan. Pagka lumamig kasi siya, nang hindi natin natatakpan, ay pwedeng humiwalay yung pie crust dun sa filling kapag malamig na. Kaya dapat pagkaluto, ilalagay kagad natin yung filling dito sa prepared nating pie crust. Kaya ni-ready na natin lahat kanina bago pa tayo magluto ng filling. So nilagyan ko lang ng egg wash yung panabe, yung pagsisila natin ng bottom at saka nung takip para kahit kumulo yung filling natin, hindi siya aawas. May nabili akong tool sa ukay, yan yung pinang-design ko sa gilid. Ang cute. Tapos nilagyan ko yan ng kurot-kurot para mas maging maganda. May natira pa tayong pie crust dito, so gawin na natin din siyang design sa ibabaw. Fina-flatten ko yan ng mas manipis na manipis, so kailangan nyo din mag-dust ng flour. Nakalimutan ko kung saan ko na ilagay yung mga cutter ko. Meron akong cutter ng dahon. Kaya minanwal na lang natin yan. Madali lang naman. Yan. Manipis na manipis yung pagkaka-flatten natin dito para hindi siya masyadong naka-embossed dun sa ating pie crust. Medyo angat lang siya ng konti. Para dumikit yan, magbo-brush tayo ng egg wash dun sa buong surface ng pie natin. Nagdadas ako dyan ng extra white sugar para lang dagdag na crunch and mas mukha siyang maganda. Okay lang din naman kung ayaw nyo. Tsaka ako na ipapatong yung mga padahon natin. Lalagyan ko yan ng egg wash din para pumantay kahit papano yung kulay ng dahon dun sa pie crust natin. Ba't ganito ako mag-voice over? Tapos, nilalagyan ko yan ng gupit. Para kapag kumulo nga yung filling natin, kasi kukulo yan hindi siya lolobo, makakasingaw yung steam sa loob. Ibibake natin yan sa preheated oven, 170 degrees Celsius for 25 minutes. 10 minutes bago ko siya ahunin, binabrush ko ulit yan ng egg wash para mas makinang, mas shiny kasi yun, and mas maganda yung pagkapula niya. Papasok ko ulit ito sa oven for another 10 minutes. Ganito yung itsura niyan kapag luto na. Ay syempre, ay kailangan nyo itong palamigin bago i-slice para nakaset na yung palaman. Kita nyo naman yung crust natin, talagang flaky kahit malamig na. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!